Timer starts now. Okay. So, welcome ulit sa ating inventory system journey. Session 14, item barcoding. So, implement na natin yung barcoding saglit. Tapos, yun na. Ito lang muna. Tapos, yun lang natin yung ano pang pwede natin idagdag kung matapos natin. Excuse me. Matapos natin siya ng mas maaga. So, sa So, focus na kayo sa output ulit. Ako na bala sa coding. Let's code. Okay. So, paano ba ilagay yung barcode? So, ang gusto kong mangyari, yung barcode nasa taas nito para at least kita natin kung may barcode o wala. Pero, syempre gagawa tayo ng procedure na pag select mo ng item, isi-save muna natin yung barcode niya. May column din tayo nun pagkakalam ko. Barcode. Oops. Yan, meron na. So, gawa na lang tayo ng procedure na pang-save ng barcode lang talaga. Gawa natin. Store procedure. Ano pala ang gamit ng barcode? Bakit pa ako gagawa ng barcode? Siyempre, i-store natin yung barcode ng mga item. So, ang mangyayari niyan, pag may para mas mapadali natin yung tulad niyan, receiving natin. Pag may nakuha ako ng item galing sa binili ko, so scan ko yung barcode, yun. Hindi ko nahanapin. Scan ko na lang. So, kung na-register ko na siya una, yung item, tapos next time na i-receive ko yung item, scan ko na lang siya. Pag na-scan ko na siya, diretso na ako type kung ilang quantity yung ilalagay ko sa stock. Parang ganun lang din yung pagpapasok at saka pag bebenta sa kanya. Tulad ng mga POS ng ibang system, yung sa mga grocery na nakita nyo, ganun lang din naman yun. I-register nila yung item, pati yung barcode nun. Tapos kung bebenta nila, babasahin nila yung barcode automatic yan magsi-search yung item. Tapos yun na yun. So, sabitin lang natin to ha. Item barcode save. May mic ba? Okay. Update lang talaga. So, syempre, kailangan natin sa kanya is bilis. Bagal talaga, oh. So, item ID lang. Tapos, syempre, yung barcode. Pwede natin ano nga yung response message. Bilis! Ay, hindi ko pa kinopya, no? Ayan, okay na yan. Tapos, save natin. Barcode ito, wala.
Ano na? Ano na? So, done. Okay. Okay naman yan. Wala naman nakaharang sa video ko. Ang sabi ko kanina. Tingnan natin. Meron ba dito? Dito na natin isali. Para hindi na save barcode ng dito ngayon. Item empty lang. May barcode na din dito. Wala pa. Bilis. Item. So, ang mangyayari nun, gusto ko para mas mabilis, gawa tayo ng isang button para pag lagyan natin ng shortcut para kung gusto kong mag-update sa kanya, yung shortcut na lang pipindutin ko, lalabas yung barcode na parang entry. So hindi pa rin ako naka-research ng barcode, no? Ay, ito pala, meron na dito. Tingnan. Nakagawa na ako last time. Hindi pala. Sorry naman. So, ito. So, may naka-ready tayo doon na button last time. So, update barcode. So, pwede din lagyan ito ng shortcut. Like, at V barcode. So, visible natin yan. Ganito lang muna. Tapos makasave muna tayo. Tapos, dapat mag-display siya ng barcode. Item. Barcode. Please add item. 8 minutes. Maraming panggagamitan tayo ng barcode mula sa pagbabasa ng barcode nila. Okay, so isi-save natin yung barcode ng mga items. Unique naman yung mga barcode ng mga items na nabibili natin. Ngayon, ang tanong, paano yung mga items natin na tayo lang gumawa? Barcode. So, ito yung gagamitan natin ng SKU. Pagkakalam ko ha, gagamitin ko yung SKU para doon kasi unique naman yun sa item natin yung SKU. SKU unit natin. Ayan. Tapos, kapag marunong tayo mag-generate ng barcode, yung image ng barcode niya, pwede natin yun i-print. Pwede natin i-print. Or lagay natin sa sticker or kung ano man, na style. Meron naman tayong, ngayon marami namang pwede mag-print sa sticker Or pwede natin i-print na lang talaga sa bond paper tapos pwede natin. Kapag natin sa mesa or kapag natin sa parang yung idea na boss, sabi niya, ilagay doon sa parang karaoke na playlist, ganun. Pabili ako toyo, dito yan sa first page. Tapos basahin pa, barcode. So may sarili tayong barcoding ngayon, pag ganun, lumabas. So ang gagawin natin, yung barcode kasi, yung behavior ng barcode, lang yan pag nagbasa ka, parang itatype niya lang yan na mabilisan yung nababasa niya na text dun sa barcode niya. Tapos, kasama niya sa dulo may enter yan. So, matitrigger yung enter natin. Pag basa niya,
Pag enter niya, diretso natin i-save. Ganun. Save natin yung barcode na labasan niya. So, text box. So, sabihin natin, lakayan natin yung barcode natin nabasa. So, siyempre, ang gusto ko kapag text box info, sabihin natin, gano'ng kalaki. Sabihin natin, 45. Laki naman yun. Sige lang. O, diba? Malaki nga siya. So, dito natin, pag open natin ang window na to, basahin natin yung barcode. Tapos, pag enter niya, siyempre nakikita niya yun. TXT barcode. So, handle natin yung pag-enter niya. Kilang. Oh. Yeah. Dito natin yung papasok yung saving natin. Okay, so that save barcode. So, ano yung parameter ng barcode ko? Item ID lang naman yun. Is equal to, pasa natin. This, sorry. Tapos, public void. Tapos, ito yung barcode is yung text natin na barcode. That true. Kaya nilalagay ko yung hash update sa mga nag-code. Kasi, para pag-close ko nito, magre-refresh lang ako nung grid natin kapag may update. Pag wala, edi wala. Tapos syempre, kung may error, display natin yung error. Natutulala ako, para kailangan ko na matulog talaga ako. Hello? Okay. So, clean result. Oops. So, lalagyan din natin mamaya ng validation. Sasabihin ko kung ano yung validation mamaya. So, syempre, i-validate muna natin kung may napipili siya. Kung wala siya napipili, edi wala. Pag may napili siya na item, okay, lagyan natin to. Pag may update, meron yun. Ito na nga yun.
Come on. Wala. Meron to ah. Ano na? So, refresh ko lang. Ganun lang. Just about success. I-update natin yung barcode. Dapat yun. Tingin ko hindi ko nilagay yung barcode sa ano. Saving. May barcode ba dito? Ayun, meron na pala. Itago natin muna itong mga hindi pa gamit. Tingin ko gamit mo ito lahat. Ayun, wala. Dalagan natin ito. Madami na yung fields natin, no? Lagyan natin siya sa dulo. Tapos, ano yun? Pabasa natin sa kanya. Refresh natin. Tapos hindi natin ito nire-refresh eh. Kasi, refresh natin. Kaya masyadong ano. Hindi naman natin i-load agad. Kasi, yes na. Okay. So, pag-press ko ng sisave niya. Tapos makapaw siya. Tapos sabaw natin kung sisave pa talaga. Oh, 17 minutes na lang. Tapos na tayo. Hanap tayo ng ibang mga pwedeng gawin para kompleto yung offer natin. Ay, hindi pa pala. Nag-save pa lang tayo ng barcode. Eh, paano naman ngayon? Yung i-display natin yung barcode sa taas. Sa taas ng ng image. Bilis. Bagal talaga oh. So, sabihin natin ito, yung 7 tanner. Yan. So, pindutin natin yung update barcode. Nalabas yung barcode. So, gagawin na naman ng barcode. Excuse me. Correct nyo ganyan. Siyempre, laki. Pakalanan din natin. Gawin natin RRR. Diba? Useless din. Tapos, pag keydown niya, pak. Kung mag-error, oh yun. Hindi siya nag-error. Ayun! O, nasave na yung barcode natin, yung RRR. Okay. So, ano yung sample ng mga barcode? Sample na tayo ng barcode. Delete natin ulit. So, sample natin. Yung mga barcode ng mga numbers naman, 629, 1069, itong Vatica, 74, 2091. So, ibig sabihin, ang ginagawa ng barcode, pagbasa ko nito, lalabas to, nakafocus dyan agad. Tapos, basahin ko lang to, pak! Lagyan ng barcode, type na mabilisan yung code, tapos press na enter. Ayun, so mariregister na yung barcode niya. Yun lang yun. So iba naman, gagawin na ng barcode, update barcode, o display agad. Basahin ko ulit yung yung item, ganyan, sound effect, pangit naman na. So yun na, yung barcode na tayo. Ngayon naman, siyempre, kung skew natin yung generate natin ng barcode,
Kasi may barcode na yung ibang item. Okay. Yung SKU, gawa natin. Generate tayo ng barcode. Total na sa barcode din naman tayo. So, research tayo paano tawag dyan. Paano generate ng barcode. So, may sample na ako nun dati. Zing ba yun? Zixing. Bagal mag-load ng browser ko talaga. So, research tayo. C#, generate barcode. Bilis. Ayun, Zingnet. So, sabi dito, may mga packages kasi na nag-generate lang, tumutulong para mag-generate ng tawag dyan, barcode. So, sundit lang. May ganun yan. Season. Gamitin natin yung package na to para mag-generate. Paano ba? Tingnan natin. Sabi doon, mag-install tayo ng package. Bilis po. Ano na, kabayan? Sabi dito, install tayo ng Zixing. Ayun, Zixing. May sample na ako. Bilis. Pwede din tayo mag-generate ng QR. So, Zixing. Pero barcode muna para lahat. Medyo gusto natin yan. Tapos, yung isa pa, compatibility. Ano na? Bagal. Tapos na pala. Sorry naman. So, ito, compatibility. Install din natin yan. Yan, tapos na. So, ang sample niya na code ay ito. Tanong natin yan. So, SKU yung ilagay natin sa SKU yung ilagay natin sa barcode natin. Ayusin natin. So, yung selection. So, tuwing nagsiselect tayo ng item, i-display agad natin yung barcode natin sa SKU. Ready lang natin siya kasi next time hindi natin alam, baka mag-generate tayo ng barcode. Tingin ko malamang mag-generate tayo ng barcode. Okay, so okay na yan. So, paano ba yung itsura ng ano natin? Kita natin to. Okay. So, baba natin to konti. Konti lang naman. Ang hirap naman hilain nito. Naghahang pa oh. Itong SKU, wala na to. Meron tayong SKU.
Tapos, gawa tayo ng isang picture box para sa barcode natin. Picture box. Ayan. Tapos sabihin natin, lagyan natin siya dito. Tapos yung size niya, sabihin natin, type 10. Zoom ba yun? Tapos, T-box barcode. Yun. Tapos, lagyan natin siya dyan. Tapos ito, marami ito hindi pa natin subukan na hold on to A tayo. Tapos, is that T-box that we so tuwing nagsiselect ako, dapat i-generate niya. Ngayon, ano yung generate na? Yung skew. Yung skew yung lagay natin. Para tingnan natin kung talagang nag-generate ba siya. Ngayon, yung sinesave natin kanina, hindi naman natin kailangan talagang i-display yung barcode niya kasi nga may barcode na siya. Yung SKU natin yung wala. Lalo na kung walang barcode yung item nga natin. Yun no? Yeah. Pero bakit yun yan? Ano ba yung sinip na barcode? Item ID pala yun. Sorry naman. Naghanga naman. Sayang oh. Ano ba kasi nagpapahang dito sa kanya? Dapat yung lagay natin dito yung SKU. Tingnan natin, dapat na-generate na yan. Okay, ayan na. So, record na tayo. Yun o. Yan. So, yung value niyan is yung Z, yung SKU natin. Rock na yan. May barcode na, may image na. So, ito yung barcode talaga ng item, yung nabibili natin, yung tawag dyan, yung mga items na, yung mga common item galing sa ano. Pero yung product natin, walang barcode. Gamitin natin yung SKU, yun magiging unique niya ngayon. Diba? Pag walang barcode. Kaya gamitin lang naman natin sila, yung SKU na to, saka yung barcode, para mabilis natin mahagilap yung ano, yung item. So yun na. Pagbasa natin. So ito, sample natin ulit. Update barcode. Ayan, ito yung barcode. Enter. O, diba? May barcode na agad. May value na. So may 30 minutes pa tayo. Ano yung pwede nating dagdag? Okay, so ito, para mas maganda tingnan. Kasi pag numbers, dapat naka-align right yan, di ba? Tapos laki natin yung font. Okay? It is medyo naayos natin yung dashboard natin ng items kahit pa paano. Pag maaga tayo makatapos ng isang topic, yung remaining, gamitin natin pa paganda ng ano. So, unahin natin to. Saan na yun? Text. May text na yun. Yun ah.
Ito pala. Alignment. Middle right. Okay, so dapat middle right yan. Ito. Ang conversion dapat single digit lang yun eh. So, okay, fine. So, middle right. And then sa price, middle right. Middle right. Okay. Dito kami numbers. Excuse me. Lagyan din natin ito. Ito. Alternating row. Ay, ito pala may alternating row. Parang tingin ko maganda pag naka-alternating row para di na lululing ba. Selection color. Ano ba yung maganda na selection color? Ito. Palitan na lang natin pag pangit. For color, white. Ano maganda na for color? Pag ganyan ang color niya. Okay, gawin natin ano muna ganyan for color. Okay, ganyan. Okay. Tapos, ito pala. Lagyan natin yung font niya. Ito ginagawa ko sa column header naman yung isa eh. Makatawa na din ako. Sasabihin natin 10. Good luck. Column header. Alternating pala yun. Hala. Ito pala siya dapat. Ayos lang. Bakit ba? So, lagyan natin dito ulit. 10. Okay na yan. Tama naman siya. 10 na eh. Selection color, highlight. Tingin ko, buburahin natin dapat yung isa. Tingnan natin. Oh, may nakita akong price. Column. Yung mga price na to, at saka quantity, dapat naka-align right to sila. Kasi numbers yun sila. Natutunan ko yun sa ano ko dati. Sa mga seniors ko dati, middle right. Okay, quantity. Ito na yun. Alignment pala. Middle right. Okay, tingnan natin. Ano natsura nito? Good luck. May mali akong nalagyan kanina. Burahin natin yan. Tingin ko hindi siya ganun kaganda. Marami tayong time para mag-ayos ng ano. O, diba? Medyo malaki na siya. Ayun. Okay din naman pala yung selection. O, diba? Kasi alternating color yun. Yung selection yung nilagyan ko. Ang pangit naman. Ang sagwa. Dapat yung selection sa kanina. Okay na yung selection eh. Sige, ayos na yan. So medyo malaki na siya. Pati yung alternating color yung talaga bakit kasi doon lang yan. So lakihan natin ulit. Ito medyo okay na siya. Nandito. Lakihan din natin yung purchase unit. Lakihan natin. Game. Let's go. Let's go. Let's go. Bilis. Yan dito reset or color.
Ayaw. Ito nadidelete. So, sabihin natin, ano, alternating. Selection. For color. Bakit white? Hindi ba pwedeng empty to? Empty. So, i-block natin. Normal. Paano ko ito gawin normal? Font. Ayan pala. So, gawin natin. White lahat. Hindi na ito nakakakikita mamaya. Okay. So, for color, white. Okay, itong selection ko is white. Okay, di control D natin. Control D naman. Tapos dito gawin natin malaki. Or, pwede naman natin gayahin yung default style. Okay, ano ba yung default style na ito? Selection for color pala to. Tapos, header. Ito yung pwede natin lakihan. Oops. Dapat dito default style. For color, context highlight at saka yung text. Highlight pala at saka highlight text. Okay na. Lakihan na lang natin. Gawin natin 12 yata. Pwede na yung 12. Highlight at saka highlight text. Huwag niyong kalimutan mga kaibigan. Hindi pa tayong shoutout kay boss. Baka may do-donate pa si boss. Boss, baka naman. Boss. So, balik tayo dito sa alternating. Dapat walang ganun. So, highlight selection is highlight. Okay. Highlight text. Saan yung highlight? Oops, highlight. ABCDFGH. Highlight. Tapos eto. Selection back color. Highlight text. Okay na. So, okay na siya. Right side na din siya. Ano bang kailangan natin sa kanya? Default style. Okay na yun. Alam ko na. Yung display natin ng purchasing, dapat naka 2-digit lang yun eh. Ito. Tsaka yung mga price dapat naka 2-digit na yun. So, paano ba yung gawin 2-digit? Hindi pala ito. Selling. Display siya. Is not 0. So, pwede yata. Format ba? Format. Ito, that. Ganyan. Bagal, oh. Mali. Hindi siya pala pwedeng i-format ang ganyan. Format natin siya ng decimal 2. Sorry. Hindi siya. Sorry. One word.
Pwede. Yun, pwede na. So, tingnan natin. So, dapat, ano niya siya. Yun. Bagal talaga na ano ko. Pwede din. So, walang mga quantity, oh. Tapos, lumit. Kasi dapat, yung alternating ko, default ko, dapat alternating ko. Hindi dapat ako ng alternating. Yun dapat yun. Tapos, ano pa bang dapat natin idagdag? Pag malaki na yun siya. Up, tingnan natin. Ayun, o diba? Medyo okay siya. Tingnan. Pero bakit ay, okay. Kasi, dapat 1 digit lang lahat ng lahat ng ano, ng price doon, ng conversion. Yes. Selling at saka purchasing. Dapat pwede natin i-validate. Bakit nga pala kailangan decimal yung conversion? Kasi yan. Ang bagal naman, oo. So, meron pa tayong 15 minutes. Ubusin natin to, ano pa makita natin dyan. So, kung may mga gusto mag-suggest na kung ano man yung gusto nyo suggest. So, 12 ba yung nilagay ko kanina? 12 natin, tapos maganda. Tapos, dito din sa kabila, may default search style natin. Ito pala. 12 natin. Mas maganda 12 eh. No? So may editing na tayo. Ito na lahat. Ano pang kulang? Ano pang kulang ko? Nabigay ko na yata lahat. Kulang pa din.
Ayun. So, ganyan din siya. Yan, medyo malaki na. May barcode na. Pero, tingnan, ilipat yung sa kabilang screen. Hindi naman masyadong malaki. Ayan, okay lang siya. Kahit yung monitor na AirMat, mga ano lang oh. Mga 50 ano lang inches. Para gumagano'n siya oh. Oh, unit niya, kilogram. Okay na yan. Ano pa ba? Yan. Peace. Malaki na din dito sa baba. May barcode na din tayo. May image. Diba? Isulat ko nga. Meron akong ano dito, yung parang board. Yan. So, ano pa ang kulang ko dito? Icons. Icons are images. Yung para next, ano ba? Pictures pa din. Oo nga, images. Yun na yun. Image ng mga items natin para may sample tayo. Sana makabili ako ng barcode. Sana, no? Beke naman, barcode scanner. Tapos ganito mangyari. Di ba? Select natin. Yan. Yan, di ba? May selection ng image. So, payless. Kahit homey, payless na lang. Ayan, ito ang ibig sabihin. Di ba? Tapos, ito ba? Pricing na tayo. Bote na tayo. Na-edit din natin itong item. Yan. Originals. Bakit? Kasi hindi ako namili ng mga kung anong packing unit niya. Oo nga naman. So, ano ba yung laki niya? Unit niya, ganyan. Pack din yan. Dati ito pack eh. Diba? Homey, kahit homey, payless. Yan ito siya. Yan. So, barcode. Ito din yung barcode. So, yung update barcode. Dapat dito sa taas. Pero dito lang muna. Enter. Ayun, barcode na siya agad. Sabihin natin itong Wilkins. Dapat may sample din ako na item pala, no? So, Wilkins. Sabihin natin Wilkins 11111. Pag-enter ng barcode pack. Diba? May barcode na siya. Ito na yung SKU niya sa taas. Pwede talaga tayo mag-proceed sa Pwede talaga tayo mag-proceed sa inventory natin. Kasi naset na natin yung purchasing. So ngayon, transactions na tayo. So lagyan natin dito transactions natin. Receive. Una, syempre, may receiving tayo. Receiving. Tapos, receiving. Adjustment. Yung muna unahin natin, receiving. Paano natin lagyan ng quantity ito? Paano tayo magkakaroon ng quantity? So, siyempre, dashboard. Dapat meron tayong dashboard sa transaction natin. Dashboard. Tapos, ano pa? Yung mga importante, lagyan natin. Dashboard. Tapos, lagyan din natin ng so, may receiving na tayo, may adjustment. Tapos, syempre, yung dispensing natin na yan,
Sa point of sale na natin gagawin yun. Diba? So, ibig sabihin point of sale. $50, 10 minutes na lang. Okay siguro ito lahat. Ay, yung star. Nag-drawing pala ako. Hindi pala ito. Sorry naman. Hindi, yan na yun. Alam mo na yun. So, receiving. Kaya tayo ng transaction. Dapat dun sa transactional natin, meron pala dapat siyang parang filtering ngayong halimbawa may ginawa kang receiving sa item na to, dapat doon nakalista sa araw na to, ito yung mga ginawa natin, nag-receive tayo ng Coke, nag-receive tayo ng Pepsi, ng noodles, doon nakalista, parang naka-summarize siya ba. Dashboard. Tapos physical count. Kasi dapat hindi tayo nag-inventory lagi. Dapat once a week, twice a month. Ganun lang yung dapat. So sabihin natin, yung bala ko pa dito, yung parang pwede din random. Diba? Dapat may requesting din tayo dito mag-physical count. Diba sabihin ko, parang matagal na to na hindi na physical count ah. So, either magre-request ako na meron akong listahan ng yung pinakamatagal na hindi na physical count. So, at least, alam na natin na, yung item na to, ito yung pinaka-last niya yan. So, magbibilang sila, last physical count, wala na quantity. Yun. Siyempre, may flagging din tayo ng mga slow moving at saka fast moving. Actually, yung inventory na to, Kasi kung sabihin, makapalitan ako ni Armat. So, hintayin na lang natin matapos. Okay na tayo dito sa tawag dyan, dashboard natin. Ng item master pa lang to ha. So, kompleto na tayo. Item master. Rock na yan. May pahabol si Price. Sa item list natin. Habol natin si Price. Kasi dapat 2-digit ang display natin. Ano nga yan? Price. Item price. Ito. So ito, 4-digit, mas maganda 2-digit lang. Yung 2-digit lang siya dapat. Ano pa ba yung kulang dito? Wala na. Hindi na ako maisip. Or baka antok na ako, kaya wala akong maisip. Last 5 minutes. So habang nag-iisip tayo, gawa na lang natin siya ng mga sample na pakli nito para kompleto yung mga unit natin. Saan na yun?
volume. Hindi. Hindi yun. Yung bottle. Oo, next time na yung mga manufacturer. Hindi naman natin kailangan ng mga manufacturer. Ano na lang, vendor list. Tapos, yung ano pa, yung listahan ng mga pautang, dapat automated din. Total, nag-generate na tayo ng barcode. Pwede pa tayo mag-generate. Pwede pa tayo mag-generate ng ano, QR. Tapos, laminate natin, bigay natin sa kanila ID. Parang ganun ba? Para pag pumunta sila ng ano, o diba? Lupet. Ang naisip. Inshallah. Okay. Ibutungin natin. E paano naman kung obsolete yung item? Dapat dito natin ilagay lahat ng options. Mark as obsolete, gano'n. Tapos parang meron tayo din yung ledger, syempre. Paano pumapasok at saka lumabas yung quantity sa kanya. Tapos dapat meron din tayong audit log. Shoutout pala kay tropang VJ Sangguyo. Sa audit log sabi niya daw for observability. Tama ba? Bottle Wilkins. So, wait pa din yan. Bottle pa din yan. Save natin. Yan, okay na. Punin natin ito ng barcode. Dapat yung barcode natin meron ding tawag dyan, validation. Long minutes ko, 3 minutes. Dapat yun ito. Saan yung barcode natin? Habol natin. Brand. Saan yung barcode? Ito. Ganito lang yung ano yun eh. If barcode select, if sabihin natin exist, select all from where barcode is equals to barcode and syempre dapat may end din. Bakit? And item not equal sa akin, sabi niya. So, begin and so, roll back natin yun. Ibig sabihin yung binabalidate ko yung ibang item. Pag hindi return. Pakita ko sa inyo paano yung validation. Barcode exist. Barcode exist in other item. So, other na. So, ibig sabihin, eto, pag nilagyan ko to, si Coke 1 liter ng barcode, sa update barcode, ng 1, 2, 3, 4, 5, save yan. Tapos si Coke 750, lagyan ko din ng 1, 2, 3, 4, 5. Barcode exists in other item. Yun yung mga validation. So, pag 6 yan, ayos yan. Diba? Okay. Ano ba? Okay, dyan lang muna. 1 hour. So, next session, receiving na tayo. Gawa na tayo ng dashboard natin para sa inventory. Kita kits. Timer stops now.